Hi, good morning po. Meron tayo dito, ito yung chocolate ko na nasunog siya, na-over siya sa init. Hindi kasi maiiwasan yun, yung nagkakaroon ng ganong problema when it comes sa pag-melt ng chocolate. Yung white chocolate, medyo ganun din siya, mahirap din siyang i-melt, lalo na kailangan tamang temperature, tama lang yung pagpapainit mo sa kanya kasi kung hindi, mas mabilis siya masunog. Compare dito sa chocolate, bihira naman mangyari yun na sa akin na overcook yung aking chocolate. Pero pagka na-overcook siya, nagkakaroon ka ng problema. Kasi syempre, magpapanibagong batch ka naman. So, ito yung chocolate ko na nasunog siya, na overcook, let's say, na overcook siya. Tapos, ang ginawa ko, binalik ko lang siya sa ref. Tapos, nung mabubuo na siya, chinap-chop ko siya ulit. So gusto ko siyang i-melt ulit siya ibalik siya sa dati ng itsura. Tapos, after niya na, ma-melt ko siya ulit, kasi nag-iiba yung texture ng chocolate kapag na-overcook siya eh. Oo. So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko siya ulit dito, imo-mold ko siya ulit dito. So, susubukan natin siya maibalik ulit sa dati niya, no, na itsura. Yan. Meron tayo dito, nagpainit tayo ng milk or ng evap. Sabi, ilagay na lang natin dito yan lahat. Yan. Tapos, i-melt natin siya. Kailangan mainit na mainit siya. Tapos, i-ready natin yung ating mixer. I-ready natin siya. Tapos, kailangan ay dudurugin natin siya ulit. Tapos, ibibit natin siya ulit. Ayan, ibibit natin. Diba yung ating chocolate na overcook? Nagpainit tayo ng evap. Kailangan mainit na mainit siya. Mainit na mainit talaga. Tapos, huwag ka na maghintay, i-boost mo na agad sa chocolate mo. Tapos, i-ready mo yung mixer. Tapos, i-mix mo siya. Huwag kang titigil hanggat hindi siya nalulusaw lahat at bumabalik siya sa dati ng itsura. Alam mo, problema talaga din ng mga baker yun eh. Yung nasusunog yung kanilang chocolate. Kasi magpapanibagong batch na naman sila. So, hindi mo na siya kaagad magagamit. So, huwag mo itatapon yun, yung chocolate na yun, na nasunog. Ang gagawin mo lang, is mag-init ka ng bath. Yan, dahil mo yung mixer mo, tapos tutunawin mo siya ulit. Ayan, nakita nyo? Oh. Diba? Tapos, pwede mo na siya ibalik doon sa molde na gusto mong paglagyan sa kanya. So, may solusyon. May solusyon sa problema. Ayan. O, di ba yarn? Oh. Every problem may solution. So, ito yung ating naging solusyon. Ayan. Oh. Taray. So, meron tayo nitong container. Ngayon, itong chocolate na ito, pwede mo na siyang i-transfer sa ating container. Alam mo, hindi ko lang paano ko siya ito-transfer. Sa totoo lang. Okay, ganyan-ganyan na lang. Ayan. Pwede naman na kasi siya nakaganito. Kaya lang, syempre, mas maganda kung nandoon siya sa container niya. Ayan. Tapos, ilagay mo lang to sa fridge. Tigas na yan. Ngayon, itong ano na to, hindi maganda, pagkakalagay ko. Okay, okay na yan. Okay. So, may mga iba kayong mga container dyan, pwede nyo ilagay doon. Okay, ano, kahit anong lagayan yan na ganito. May mga silicone tayo dyan na lagayan na ganyan. Ginagamit natin sa ating pan-design sa mga cakes. Yan, sige, lagay mo lang dyan. Ngayon, itong ano na to, itong chocolate ganache na to, na ating ni-recycle. Actually, chocolate ganache, chocolate. Pero dahil nilagyan natin siya ng milk, pwede na siya maging chocolate ganache. O, diba? Lulusawin mo na lang ulit yan pagka gusto mo siyang gamitin. Ayan. Taray. Wala sayang. Diba, pagka may mga ganito kayo, mga na-overcook na chocolate, huwag nyo tapon. May solusyon. Ayan. O, magagamit mo pa siya. Mahal-mahal kayo ng chocolate ngayon. Ayan. Ayan. Lagay mo lang siya ng ilagay dyan sa mga container na yan. Do not mind that lampas-lampas. Ano ba, video to? Diba? Tuturo lang tayo paano papanauliin at magamit ulit ang ating mga chocolate na na-overcook. Alam mo, sa white chocolate, ganun din. Kaya na kasi iba kasi yung texture ng white chocolate. Pero yung white chocolate, dapat yun, pagka yun tutunawin mo, in-low heat lang siya po. Huwag mo siya, kung ima-microwave mo siya, dapat hindi siya mataas ang temperature, dapat mababa lang. Tapos, lalagyan mo lang ng milk, tapos malulusaw na yun. Oh, delicate kasi ang white chocolate, hindi katulad nitong brown chocolate. Ay, pwede natin magawa na medyo mataas na konting init, ganyan. Pero, dapat balanse pa rin. Ayan. So, yan, ang ating container. O, marami-rami ito, ha. Ayan. Oo, diba? Tapos, pagka ito, tumigas na to, pwede mo na ulit tanggalin sa container na to. Tapos, i-plastic mo na siya ulit. Pak. O, diba yan? Sumobra pa, makamaghanap ako ng ibang container, ha. Ayan, oh. Oh. Sorry. Pinilit. Ayan. Ayan. Huwag nyo nang intindihin pa yung pagkakadesign kasi alam nyo naman hindi susunod dyan sa ano. Ito ay pwede na natin i-ref. Ngayon, lagyan mo lang to ng cling wrap. Pwede mo siya lagyan ng cling wrap sa ibabaw. Tapos ilagay mo na siya sa freezer. Tapos pag matigas na siya, pwede mo siyang tanggalin. Tapos ilagay mo sa isang container na kung may Tupperware, pwede mo na ilagay doon. Tapos kapag gagamitin mo na siya, pwede mo na siya ulit lusawin sa microwave. O at least, meron ka na ulit na recycle mo yung chocolate mo, hindi siya nasayang. Salamat po. Thank you for watching.